Last harvest na ni Char. Hihatag manok Char. No, so thank you Lord. Last harvest ng ating ampalaya. No, so mag ano na to guys, mag 4 months. Tapos problematic. So ito, tigok na. Hindi nakasara. No, so hinayaan na natin to, di na inalagaan, di na inisprayan. At hinaharbisan na lang. So last natin ko ano, spray last week pa. So last week wala na. So harvest lang tayo. Tapos beginner's guide tayo dito sa ampalaya. No? Paano ma-prevent ang fruit cracking. Ito. Grabe. Fruit cracking. Beginner's guide. No? Grabe to guys. Gutang-gutang. First dito expected pag ganyang dahon, no? Yellow. So bunga ay expected hindi na maganda. Lalo tuwing maulan, pero ito kere pa to. Lalo tuwing maulan ay segunda katong belit usa Char. Ito usang belit sudli. Lalo tuwing maulan, fruit crack talaga. Pag medyo may katandaan na, may chances din na magka fruit crack maski green pa yan, no? Pag extremes talaga yung ulan. Ayan, gilang-gila na guys. At least meron pa tayong nakuha na nasa 300 kilos. More or less 300 kilos. At least kumbati pa, buhay-buhay, no? While waiting doon sa ating bagong ampalaya. In 2 weeks time, pwede na tayo makaharvest doon. Thanks God. No? So, paano ma-prevent yung fruit cracking? Again, may mga varieties na grabe ka sensitive, no? Lalo na pag madalas yung ulan, no? Say for example yung mistisa, na yung mistisa ano talaga siya, prone siya sa fruit cracking tuwing madalas yung ulan, no? Maski green pa yan, mag fruit crack talaga yan, no? So dito sa atin, pag ganitong edad, no? Tapos ganito na yung dahon, so chances magka fruit cracking talaga. So only dito is Galaxy Max, mas matibay ito sa fruit crack, no? Siguro if ito lahat, yung lahat nating harvest ay lahat ay fruit crack, considering straight yung ulan, ano, 1 week ba, no? If mistisa pa yan, so only Galaxy Max mas matibay sa fruit cracking. Pero hindi rin siya exempted, lalo pag ganito na yung itsura. Kasi yun nga, considering hindi na kaya ni dahon i-support yung bunga, kasi si dahon yung nag-process ng pagkain ni bunga. So in short, nutrient deficient. So kulang sa nutrients, kaya magka-fruit crack. Ano pa, pag masobrang mahangin, no, puputok yan, magka-fruit crack yan, no? Tapos paano natin ma-prevent? Paano maiwasan? No, so ito ay beginner's guide dun sa nagtanong bakit nagka-fruit crack yung ampalaya, no? Kasi yun nga, number 1 is deficiency, nutrient deficiency, kulang sa nutrients, no? So pag kulang sa nutrients, itong ganito medyo matanda na, so expected magka fruit crack talaga, lalo pag maulan. Of course pag walang ulan, hindi yan magka fruit crack. Lalo na yung nagkahandusay sa taas, yung mga sumasabit sa taas, hindi nakababa, magka fruit crack yan pag maulanan.
No? So paano natin maiwasan? No? So again, yung fruit cracking is edad based, no? So yung mga tanim nyo, for example, 60 days nagka fruit crack na. So yung i-check niya is yung ano ba, sarado na ba, no? Kasi iba-iba tayo ng planting distance and spacing, no? Distance between rows tsaka distance between plants. So kadalasan 60 days may na-encounter ng fruit crack. Mostly niyan is sarado na, no? Sarado na yung bubong, nagsalubong na, crowded na, tapos maulan, tsak fruit crack yan. Na maski Galaxy Max, pag sarado na tapos madalas yung ulan, magka fruit crack yan, no? Pag crowded na talaga. So itong mga ganito, hindi pa, say for example 60 days, tapos ganito yung mukha, tapos ito yung Galaxy Max, walang issue, no? So sa mistisa 60 days tapos sarado na, yun bang crowded na crowded, fruit crack yan, no? So ano pa? So paano natin maiwasan? So of course, number one is, since yung problema natin is nutrient deficiency, dapat susupplyan natin yung enough na nutrients para ma-resolve yung fruit cracking, no? So paano natin ma-solve yung fruit cracking? So isa sa mga paraan natin dito, no? If na-recall ninyo yung asin, no? Siya yung tagapag-recondition ng lupa, yung paggamit ng asin, no? So 1% lang sa maximum harvest for the week yung ating i-add, mix natin sa abono, no? So say for example, harvest ka ng 1,000 kilos in that specific week, no? Yan yung maximum, kasi 3 times ka, so kukuha ng 3,000 kilos per week, no? So 1,000 times 1%, that's 10 kilos. Yung 10 kilos, i-divide mo yan into ilang drums yung maubos mo. For example, 5 drum maubos mo, 5 drums yung maubos mo sa pag-drench. So tig 2 kilos per drum yung timplada. Again, 1% doon sa maximum harvest. Yan yung isa, no? So another way paano ma-prevent, again, kasi yung asin is reconditioner siya, na i-recondition niya yung lupa, na parang i-activate niya yung natutulog na mga nutrients dyan sa ilalim para magamit ulit ng tanim, no? So na yan, Jadam technology. If you are new to asin, so search nyo sa Jadam. Yan yung ginagamit natin, yan yung basis natin. Of course, shout out Sir Alex Ibiro ng Surigao. Salamat sir, no? So ano pa? So maliban dyan, isa sa paraan natin is yung foliars, no? Foliar na high in calcium, no? Pwede yan makatulong sa mga baluktot. Pero again, dito sa Galaxy Max, marami talagang baluktot pag pangit yung lupa, no? So again, problematic yung lupa, problematic yung area. So ito, mahirap. So, sa atin is pinagpatuloy natin, at least pang recover man lang, no? So again, dyan sa taas kaniko, yung mga late viewers natin, binunot natin yan lahat, barako. Tapos dito rin kaniko, barako din lahat, binunot natin. Tinaman na natin ng Galaxy Max. So ito, at least harvest ng pakunti-kunti, buhay-buhay, no? So doon tayo sa other options maliban sa asin. So yung calcium, high calcium foliar, makatulong, no? Tapos pag madalas yung ulan, iwasan yung urea, yung nitrogen, no? Iwasan yung potash, wag pasubraan, no? So minimum
1 kilo per drum lang. Yan yung timpla. Isa din yan sa mga dahilan napuputok talaga yung ampalaya nyo, lalo pag madalas yung ulan, lalo pag may katandaan, no? So yan yung mga variables. Tapos may mga limitations, variety limitations talaga, lalo dun sa mistisa na pag sobra yung ulan mahirap talaga, no? So Galaxy Max kiri lang pag maulan, no? Ano pa yung mga natanim natin dati, yung Green Alpha ng Condor, no? So yung Trident pwede rin, pero again hindi exempted, wala exempted talaga sa fruit cracking. Lalo pangit yung dahon, no? Lalo madalas yung ulan plus hangin, so andun talaga yan, no? Sa again dito wala nang spray, 2 weeks na, so inahayaan na natin. In short, wala na kasi doon tayo nag-focus sa bago, hindi na kaya, malayo kasi itong area na to. Ano pa to dito, mga 5 kilometers away sa bahay, no? So yan yung paraan natin paano ma-resolve yung fruit cracking, no? So tapos abono, dagdag ka rin ng high calcium na mga abono, no? Or foliars, laking tulong yan yung makatulong, no? Dito sa ating mga tanim, no? So yun lang guys, sana may natutunan. So yan yung paraan natin paano maiwasan, paano natin piniprevent. Of course may mga videos na tayo dyan, pwede nyo panoorin muli. Pero problema parang hindi nyo scroll kasi, kaya ito gawa natin ng bago. No, so yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupila Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, may kahibalo pa nagsaba kay manon pa ko. Daghang salamat and God bless. Thank you Lord. No, so didbol na to guys, at least meron pa konti-konti, no? So at least buhay-buhay na, wala nang gasta, pinupuntahan lang pag mag-harvest, no? So next harvest nito, ito yung ano, di kaya 3 days, 2 to 3 days so after. So sa atin is 5 days after na mabalikan. So next harvest, ngayon ay Sunday, next harvest ay by Thursday. God bless everyone. Thank you Lord.